Magandang araw po sa inyong lahat mga kasundo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rolando. Nakatira po ako dito sa isang barangay sa Capiz. Ang edad ko po ngayon ay 53 na. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang kababalaghan noong binata pa po ako. Naganap po ang mga pangyayaring ito noong dekada 60. Itong mga panahong ito, Kuya Bari, inaya ako ng kaibigan kong si Marlon na manggapas ng palay sa kabilang barangay dito sa Capiz. Ayon sa kanya, malaki umano ang kanyang kinikitang pera sa loob lang ng isang araw. Nagkataon namang wala po akong trabaho at wala rin akong ginagawa ng mga panahong iyon. Kaya pumayag akong sumama sa kanya na magtrabaho doon. Wow, ayun, ayos tol. Thank you. Aasahan ko yan. O paano, aalis na ako ha. Dadaanan na lang kita dito sa bahay niyo bukas para sabay na tayong pumunta sa trabaho. Wika ng kaibigan kong si Marlon. Oo tol, makakaasa ka. Sige, daanan mo na lang ako dito bukas. Tugon ko dito. Pagkatapos naming mag-usap ay umalis na ang kaibigan ko. Habang ako naman ay pumasok na sa loob ng bahay at nagpaalam sa aking ina na maggagapas lang ako ng palay bukas sa kabilang barangay. Ano ka mo? Saang barangay ka magtatrabaho? Sindak na tanong ng aking ina. Binanggit ko ulit sa aking ina kung saan ako magtatrabaho. Kaya naman mas lalong lumakas ang boses nito at nanlaki ang mga matang nagsabing, Naku Rolando, hindi mo ba alam na marami akong nasasagap na balita tungkol dyan sa barangay na napupuntahan mo? Marami daw nakatirang aswang doon. Hindi ka ba natatakot bata ka? Ay naku naman, si nanay naman, hindi naman aswang po ang pakay ko doon kundi trabaho. Pabirong wika ko sa aking ina. Mas lalo naman itong nagalit at nagsabing, At talaga nga namang nagawa mo pang magbiro ha? Matakot ka nga sa sinabi mo. Kasi naman inay, hindi naman talaga totoo ang mga aswang-aswang na yan. Isa pa, dito na ako lumaki sa barangay natin. Wala naman akong nababalita ang may aswang dito. Reklamo ko sa aking ina para payagan lang niya ako. Nangihinayang kasi ako, Kuya Bari, sa kikitaing pera kung nakatambay lang ako. Ay naku, bata ka. Bahala ka na sa buhay mo. Malaki ka na. Alam mo na kung ano ang mga dapat mong gawin. Basta ako ha, pinaalalahanan kita ha, hindi ako nagkukulang sa'yo para din ito sa ikabubuti mo. Paninermon ng aking ina. Di kalaunan ay napapayag ko rin ang aking ina sa kadahilanang mayroon siyang maintenance na gamot. Kung kaya, mas kailangan ko talagang maghanap ng pera para may pangbili ng gamot niya. Kinabukasan nga ay maagang dumating si Marlon, kaya nagtungo na kaagad kami sa kabilang barangay. Para hindi kami abutin ng mahigit isang oras sa paglalakad, ay naisipan ng aking kaibigan na maghanap kami ng ibang daanan na mas malapit lang patungo sa pupuntahan naming barangay. Napansin kong pumasok kami sa isang masukal na talahiban at naglalakihang mga puno. Sinundan ko lang ang kaibigan kong si Marlon dahil mas kabisado niya ang daanan. Hanggang sa makalipas ang mahigit kalahating oras ay dumating na kami sa barangay na pupuntahan namin. Naglakad po kami papasok ng barangay hanggang sa makarating kami sa dulo ng baryo. Pagkadating naming doon
ay nakita ko na ang napakaraming taong naggagapas. Kaya naman nag-umpisa na kaagad kaming maggapas ng aking kaibigan. Makalipas lang ang ilang oras at maghapon na ay pinagpahinga muna kami ng may-ari upang magmerienda. Nakita kong may dala itong isang malaking kaldero na punong-puno ng lugaw at mga lamang buto-buto. Kaya nakaramdam ako ng gutom at pagkatakam. Dahil sa ngayon pa lang ako makakatikim ng lugaw na may laman. Noong akmang kukuha na sana ako ng plato, nang bigla akong sinuway ni Marlon at hinatak papalayo sa nag-uumpukang mga taong kumakain ng lugaw. Teka. Huwag kang makihalubilo sa mga kasama natin. Tsaka huwag kang kumain ng lugaw ha. Yan dala ni Bossing. Seryosong wika nito bago uminom ng tubig. Ha? Bakit naman pre? Mukhang masarap pa naman ang lugaw na dala ni Bossing. Nakakagutom yung amoy. Tugon ko sa aking kaibigan. Basta, makinig ka lang sa akin ha, para hindi ka mapahamak. Anya pa at dagdag pa nitong sinabing, ito, tingnan mo. Nakita mo ba yung iba nating mga kasamahan na hindi kumakain ng lugaw? Tumango naman ako sa tanong nito at tinanong kung bakit nga ba hindi rin sila kumakain ng lugaw. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Alam mo bang dahil may lahing aswang yang amo natin at yang mga kumakain ng lugaw na dala niya ay mga aswang rin. Isa pa, yang karning nilagay sa lugaw ay karne ng tao yan. Kaya nga, magmula nang pumunta ako dito at nagtrabaho, hindi ako kumakain ng mga dalang pagkain ng amo natin. Mahirap na, baka mayanggaw tayo. Pagpapaliwanag nito sa akin. Nagulat naman ako sa narinig kong sinabi ng aking kaibigan at napatingin ako sa amo naming abala sa pagsandok ng lugaw at ibinibigay sa iba naming kasama. Huwag ka nga magbiro ng ganyan pre. Paanong magiging aswang yung amo natin? Tingnan mo ang bait-bait ng mukha. Parang ang hindi makabasag pinggan eh. Sambit ko dito. Hindi naman sumagot ang aking kaibigan at sa halip ay kumuha ito ng plato at pinalagyan ng lugaw at lamang karne. Pagkatapos nitong kumuha ng lugaw ay bumalik na ito sa pwesto namin. Oo, akala ko ba aswang ang amo natin? Bakit kakakain ng pagkain dala niya? Pagtataka kong tanong sa kanya. Tiyonggo ka. Halika. Patutunayan ko sa iyong karne nga ng tao ang laman ng lugaw na pinapakain ni Bossing sa mga tao. Tugon nito sa akin at may dinukot ito sa bulsa. Nang makuha niya ang bagay na nasa bulsa niya, ay napagtanto kong 3 piraso ng kalamansi iyon. Kaya nagtataka ako at nagtanong ng, Tol, anong gagawin mo siya sa kalamansi? Pasasarapin mo yan, tama ba? Hindi naman niya sinagot ang tanong ko. Sa halip ay isa-isang hiniwa niya ang 3 kalamansi. Pagkatapos ay ipiniga iyon sa lugaw. Noong pumatak na ang katas ng kalamansi sa lugaw, ay nagulat na lang ako dahil ilang sandali pa ang lumipas ay bigla na lang umalingasaw ang napakabahong amoy na nagmula sa platong may lamang lugaw. At nang titigan ko ang lugaw ay unti-unti yung bumubula
na para bang napapanis ito. Hanggang sa nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang karning nakahalong kanina sa lugaw ay bigla na lang naging daliri ng tao at mata. Kaya kamuntikan na akong sumigaw dahil sa aking pagkagulat. Dahil hindi ko lubos akalaing totoo pala ang sinasabi ng aking kaibigang aswang nga ang amo namin. Bigla ko ring naalala ang sinabi ng aking ina na maraming ang naninirahang aswang sa barangay na pinagtatrabahuhan namin ni Marlon. Ano? Naniniwala ka na ba sa sinasabi ko? Aswang talaga ang amo natin? Direktang tanong sa akin. Pagkatapos ay naghukay siya ng lupa na malapit lang sa pwesto namin. At noong medyong kalaliman na ito, ay ibinaon niya ang lugaw na may kasamang karne ng tao bago tinapakan ang lupa. Teka, paano mo nalamang aswang ang amo natin? Pagtataka kong balik ng tanong dito. Kinwento niya naman sa akin na minsang ginabi siya ng uwi at nakalimutan niyang ang perang sasahurin niya ng araw na iyon. Kaya bumalik siya sa bahay ng amo namin. At noong akmang kakatok na sana siya sa pintuan ay nagulat na lang siya dahil nasilip niya sa may bintanang nilalantakan ng pamilya ng amo namin ang isang karning hilaw. At may kumakatas pa umanong iyong dugo. Anya, mabuti na lang at hindi siya nakaramdam ng gutom nang maghatid ng pagkain ng amo namin ng araw na iyon. Kaya hindi siya nakakain ng pagkain dala nito. Sinubukan niya rin noon na lagyan ng kalamansi ang mga pagkaing dinadala ng amo namin at palaging ang ganoon ang nangyayari. Iba't ibang parte ng katawan ng tao ang kanyang nakikita sa mga pagkaing dinadala nito. Kung ganoon, bakit hindi ka umalis dito sa pinagtatrabahuhan mo? Tanong ko sa kaibigan ko. Alam mo, kahit mga aswang ang mga iyan, mababait sila. Basta't huwag mo lang unahan ng katarantaduhan. Isa pa, kailangan ko rin ng pera, tol. Alam mo namang ako lang ang naghahanap buhay sa amin. Tugon nito sa akin. Ipinagpatuloy po namin ang trabaho nung araw na iyon. Ngunit ako po ay ilang na ilang sa aking paligid dahil alam ko na mga aswang ang nasa tabi ko. Hindi naman po nagtagal, Kuya Bari, ay natapos rin ang aming paggapas. Ngunit ang kaba sa dibdib noong araw na iyon ay hindi po talaga mawala-wala. Nakauwi naman po kami ng aking kaibigan ng matiwasay ng hapong iyon, Kuya Bari. At nakuha ko rin ang sahod ko. Kaya naman napagpasyahan kong hindi na ako muling babalik pa sa trabahong iyon. Magmula po nang umayaw ako, Kuya Bari, ay hindi na rin bumalik pa ang aking kaibigang si Marlon sa paggagapas sa barangay na iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento tungkol sa aking karanasan. Maraming salamat po. Naway isa ako sa mapalad na mabasa niyo ang aking kwento. Gumagalang, Rolando. Bago ko po simulang ibahagi sa inyo ang kwento ng aking ina, nais ko po muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng channel na ito. At isang magandang araw din po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Samantha. Nakatira dito sa lalawigan ng Aklan at ako po ay 29 na.
ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango sa tunay na karanasan ng aking inang si Milagros noong nag-edad siya ng 19 na taon. Hindi ko na po babanggitin pa ang lugar kung saan naganap ang mga pangyayari sa kwentong ito bilang respeto na rin po sa mga naroroon. Nangyari ito taong 1978. Ayon sa aking ina, medyo malayo sa kabihas na ng kanilang tirahan. Kung kaya, sa tuwing namamalengke sila ng kanyang ina o kaya ng kanyang kapatid, ay maaga pa lang ay umaalis na sila sa kanilang bahay. Nang sa ganoon, bago sumapit ng dapit hapon ay nakauwi na sila sa kanilang tirahan. Kung hindi niyo po na itatanong, ay nasa bukid po nakatira ang aking ina noon. Kaya po sobrang layo talaga ang kanilang nilalakad makarating lamang sa bayan at makapamalengke. Inaabot po kasi ng mahigit 2 oras bago marating nila ang palengke. Nang araw na iyon, Kuya Bari, ay araw ng linggo. Kaya naman maagang gumising ang aking ina at ang kanyang kapatid upang bumaba ng bundok at makapamalengke ng kanilang pagkain sa loob ng 1 linggo. Hindi na sumama ang kanyang ina dahil sa may dinaramdam itong sakit ng araw na iyon. Kaya nagmungkahi na lang siyang si Tita Bet na lang ang isama niya para may magbibit-bit sa iba pang mga pinamili. Bago sila bumaba ng bayan ay nagbilin ang kanyang ina na bumili sila ng karne. Dahil ilang linggo na silang hindi nakakakain ng karne. Kaagad namang tumango ang aking ina bago lumabas ng bahay at naglakad na sila ng kanyang kapatid pababa ng bundok. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na sila sa palengke. Kaya mabilis nang namili ang aking ina dahil sa araw iyon ng linggo at napakaraming tao sa palengke. Dahil lagsaan po talaga kapag araw ng linggo sa kanilang palengke, Kuya Bari. Iyon lang po kasi ang araw na libre ang oras ng mga tao. Kung kaya sinasamantala nilang mamili. Dahil sa araw ng Lunes hanggang Sabado ay wala na silang panahon para pamamili. Dahil sa kadahilanang abalang-abala sila sa lahat ng mga gawaing bukid at isa pa ay malayo ang palengke sa mga baryong kalapit na tinitirhan ng aking ina. Habang namimili ang aking ina ng karne ay nakikita niyang kakaunti na lang ang karne at parang mga pinagpilian na ng mga namimili. Ano ba yan? Nahuli na naman tayong mamili ng karne. Bakit ba kasi napakaraming taong namamalengke tuwing linggo? Reklamo ng aking ina sa kanyang sarili. Habang nagtitingin-tingin siya ay may natanaw siyang isang matandang lalaking nagbebenta ng karne sa di kalayuan. At sa tingin niya ay presko pa naman ang karne at wala pang masyadong taong bumibili. Kaya nagmadali ng maglakad ang aking ina papalapit sa pwesto ng matandang nagtitinda ng karne. Nakasunod lang naman sa kanya si Tita Bet habang bitbit rin ito ang mga isdang pinamili ng aking ina. Manong, magandang umaga. Mukhang bago lang po kayo dito sa palengke ah. Parang ngayon ko lang po kasi kayo nakita dito. Wika ng aking ina sa matanda. Ay, oo iha. Ngayon pa lang ako pumwesto dito. Nakita ko kasing mas marami ang namimili rito kaya pumwesto na ako dito. Tugon ng matanda. Teka ho, preska pa ba yung mga karne nyo? Tanong ng aking ina at tinitingnan ang karne. Mabilis namang tumugon ang matanda
at nagsabing bagong katay lang ang karne. Agad nang bumili ng 3 kilong karne ang aking ina. Alam niya kasing ibuburo ni Lola Bernadette ang karne para hindi iyon masira sa loob ng 1 linggo. Kaya dinamihan ng aking ina ang kanyang binili. Tuwang-tuwa naman silang magkapatid na naglalakad na pabalik sa bundok dahil tapos na sila sa kanilang pamamalengke. Makalipas ang ilang oras ay dumating na sila sa kanilang bahay. "Nay, nandito na po yung karning pinabili nyo," wika ng aking ina. Sumagot naman si Lola Bernadette at nagtanong kung sariwa ba ang karning kanyang nabili. "Oo naman po, Nay. Alam ko namang ibuburo nyo ito ng 1 linggo, kaya pinili ko talaga ang presko. Tsaka nga pala, marami-rami rin pala itong binili kong karne, Nay, ha? Para naman matagal-tagal nating maubos yung karne. Kasi sa susunod na linggo pa naman tayo bababa ulit ng bundok eh." Pahayag ng aking ina. "O siya, sige. Ikaw na ang bahalang maglinis dyan," tugon ni Lola Bernadette. "Siya nga pala, pagkatapos mong hugasan yan, ibabad mo muna sa asin at mamaya ko na aasikasuhin yan. Kukuha lang ako ng kalamansi sa bakuran natin," dagdag na wika nito. Kaagad namang sinunod ng aking ina ang utos ni Lola Bernadette. Nang matapos niyang hugasan ang karne ay nakalimutan niyang lagyan ng asin ito dahil sa kasalukuyang nagluluto rin siya ng ulam para sa kanilang hapunan naman. Gutom na kasi siya ng mga oras na iyon kaya inilapag na lang niya sa lamesa ang 1 kaserolang may lamang karne. At pagkatapos ay agad na hinarap ang kanyang nilulutong isda. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. 1 pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Pagkatapos niyang magluto, ay saka pa lamang dumating ang kanyang ina. Tinanong siya kung natapos na niya bang lagyan ng asin ang karne. "Ay, hala, Nay. Naku po, nakakalimutan ko pong lagyan. Pasensya na po. Nagugutom na kasi ako kaya minadali ko na tong lutuin tong isda para makakain na tayo," bulalas ng aking ina. "Hay nako, ikaw talagang bata ka. Ikaw talagang milagrosa ka. Napaka makakalimutin mo talaga. Oo, sige. Mauna na kayong kumain ng kapatid mo, ha, at ako nang bahalang mag-asikaso dyan sa karneng yan," tugon ng kanyang ina. Matapos ngang magluto ang aking inang si Milagrosa Kuyabari, agad na siyang nagsantok ng pagkain at tinawag na ang kanyang mga kapatid upang kumain. Samantalang si Lola Bernadette naman ay hinuhugasan ulit ang karne dahil baka naiputan umano ng langaw iyon. Pagkatapos hugasan ni Lola ang karne ay kaagad nang nilagyan niya ng asin ang karne at hinayaan lang muna sa lamesa. Pagkatapos ay naghiwa naman siya ng kalamansi dahil balak niyang mag-ihaw ng karne at gagawing sausawan ang kalamansi. Habang naghihiwa si Lola Bernadette ay hindi niya maiwasang napapatingin sa karning binabaran ng asin. Dahil sa parang umano'y gumagalaw iyong karne sa kanyang paningin at tila ba parang buhay ito. Kaya kaagad niyang tinawag ang aking ina at ipinakita ang karne para makasigurado siya sa kanyang nakita. Naisip kasi ni Lola noon na baka namamalikmata lang siya. Noong tingnan naman iyon ng aking ina ay nanlaki ang kanyang mga mata at kamuntika na siyang masuka.
dahil sa kadahilanang kitang-kita niya ang mga uod na naglalabasan sa laman ng karne at unti-unting umanong nagbabago ang karne. "Ano yan, Nay?" bulalas ng aking ina. Akmang sasagot pa sana si Lola nang walang ano-anong tumambad sa kanilang harapan ang isang braso ng tao na tinadtad na tila bang buto-buto ng baboy iyon. Hindi na napigilan ng aking ina ang magsuka kaya napatakbo siya sa labas ng bahay at doon ay inilabas niya ang lahat ng kanyang kinain. "Putragis, karne ng tao itong nabili mo, Milagros. Aswang yung nagtitinda ng karning nabilhan mo. Saang banda sa palengke mo ito nabili?" Narinig ni Lolo Topper na naroroon na pala sa loob ng bahay ang tanong ng aking ina. Matapos niyang mailabas lahat ng kinain niya ay naglakas loob na siyang pumasok sa loob ng bahay at sinabi sa kanyang ama kung saan niya nabili ang karne. "Hay nako, siguraduhin lang talaga ng aswang na iyon na hindi magsalubong ang landas namin at hindi ko siya makita sa palengke bukas dahil hindi ako magdadalawang isip na tadtarin ko siya ng pinong-pino." Galit na wika ni Lolo. May lahing Kastila po kasi si Lolo Topper, Kuya Bari, kaya mabilis lang mag-init ang ulo nito at walang kinatatakutan. Kinabukasan nga ay pinuntahan kaagad niya ang taong tinutukoy ng aking ina na nagtitinda ng karne ng tao sa palengke. Pagkarating ni Lolo sa palengke ay nakita niya ang taong tinutukoy ng aking ina, kung kaya mabilis niya itong sinugod. Ngunit sa kanyang pagsugod ay bigla siyang natalisod sa isang kahoy na nakakalat sa palengke, kaya bumulagta ang aking lolo. Ngunit sa kanyang pagtayo ay parang namalikmata siya dahil wala na ang taong hinahanap niya. Pinuntahan pa rin niya ang pwesto kung saan naglalako ang matanda. Ngunit takang-taka siya dahil wala na ito doon. Nagtanong-tanong siya sa mga suki nilang tindahan. Ayon umano sa mga ito ay hindi nila kakilala ang taong nagtitinda ng karning nabilhan ng kanilang anak. Maya-maya'y lumapit ang isang tendero ng isda. Ayon dito ay nakita nga daw niya ang aking ina na pumibili kahapon doon sa isang matandang lalaking iyon. Hindi daw niya kakilala iyon at doon din lang daw niya nakita ang taong iyon doon sa palengke. Dagdag pa nito ay marami daw ang bumili din sa lalaking iyon. Naku, mukhang maraming nabiktima ang aswang na iyon. Gulat na gulat ang mga tindera at mga tindero nang nabanggit ito ni Lolo Topper. Umuwi na lang si Lolo Topper sa bahay at binili ng maigi ang aking ina at ang kanyang mga kapatid na wag nang bumili ng karne kapag hindi nila kilala ang nagtitinda. Di bali nang hindi sila makakain ng karne, wag lang sila mayanggaw. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Kuya Bari. Gumagalang, Samantha. Bago ko po simulang ibahagi sa inyo ang aking karanasan, mga kasundo, nais ko po muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating butihing narrator na si Kuya Bari. Nawiwili po kasi akong makinig ng mga katatakutan sa iba't ibang horror narration channel dito sa YouTube,
Noong na-quarantine po kasi ako last year dahil nag-positive po ako sa COVID. Kaya naman, para hindi ako malungkot, ay nilibang ko po ang aking sarili sa pakikinig ng mga nakakatakot na kwento. Hanggang sa mapadako na ako sa YouTube channel ng Ang Sundo Horror Stories. At dito na nga ay nagustuhan ko lahat ang mga kwentong ipinadadala ng sender. Dahil isa rin ako sa mga naniniwala sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Siya nga po pala, ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango po sa tunay kong karanasan sa lalawigan ng Negros. Hindi ko na po babanggitin pa kung saan sa Negros ang eksaktong baryo sa kadahilanang magpasa hanggang ngayon ay dito pa rin ako nakatira at kung saan naganap ang mga pangyayaring ibabahagi ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Arturo. Edad 53 anyos sa kasalukuyan at nagtatrabaho bilang isang teacher. Nangyari ang aking karanasan noong 1989. Ang edad ko noon, mga kasundo, ay magbe-20 na. Itong mga panahong ito ay pinagsabay ko po ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kung kaya, minsan ay ginagabi na ako ng uwi sa bahay namin. Lalong-lalo na kapag may iniuutos pa sa akin ang boss ko sa trabaho. Isang araw po ito ng linggo, kaya wala akong pasok sa trabaho at sa eskwelahan. Kaya't nasa bahay lang ako kasama ang aking kapatid na si Ate Clarissa at ang aking ina. Siya nga po pala, lingid po sa kaalaman ni Ate Clarissa na buntis na pala siya ng 3 buwan ng mga panahong iyon. Habang nagkwekwentuhan kami sa labas ng bahay at nagpapahangin, ay napansin kong titig na titig ang kapitbahay naming isang matandang lalaki sa tiyan ng ate ko. Kaya sinabi ko po ito sa nanay ko na kanina ko pa napapansin ang matandang lalaki na nakatingin kay ate. Naku, si Mang Berting yan, tatay ni Carmela. Huwag mo na lang pansinin yan. Ganyan talaga kung makatingin ang matandang yan. Akala mo ay kakatay lagi ng tao. Tugon ng aking ina. Biniro ko pa si ate noon na baka may gusto sa kanya yung matanda. Kaya ganoon na lang kung makatingin ito sa kanya. Sumagot naman si Ate Clarissa ng, "Hoy, ikaw Arturo ha, huwag kang makabiro-biro ng ganyan. Mamaya marinig ka ng asawa ko, magalit pa yun. Tsaka tingnan mo nga yung si Mang Berting, halos di nga makalakad dahil sa uugod-ugod na, tapos magkakagusto pa sa akin." Nagtawa na naman kami sa sinabi ni ate. Inaya naman kami ng aming ina na pumasok na sa loob ng bahay at magtatanghalian na. Kinahapunan, inaya ko si ating bumili ng pagkain sa tindahan ni Aling Carmela para naman kako makapagmeryenda kami. Noong nasa harapan na kami ng tindahan ni Aling Carmela at kasalukuyang bumibili na, nagulat na lang ako nang biglang may nagsalitang matanda sa likuran ko at nagsabing, "Baka ingatan mo ang dinadala mo, iha. Baka lumabas na durug-durug yan." Agad namang napalingon kami ni Ate Clarissa at sa hindi inaasahan ay nakita namin si Mang Berting na malakas pa sa kalabaw kung makatayo sa likuran ng ate ko. Samantalang kaninang umaga ay akala mo'y naghihingalo na dahil sa nakaratay na lang ito sa banig sa may balkonahit nagpapahangin. Tapos ngayon, akala mo kung makatayo ng matuwid ay hindi matandang uugod-ugod. Napakunot noon naman si Ate Clarissa
at nagtanong ng, "Mang Berting, anong ibig niyong sabihin? Ano pong dinadala? Hindi ko po kasi kayo maintindihan." Napansin kong parang kumislap ng panandalian ang mata ni Mang Berting na parabang mata iyon ng pusa bago ito nagsalita. "Ining, hindi mo alam na buntis ka, no?" Nakangising tanong nito, sabay naglakad na papasok sa loob ng bahay. Naguguluhan man kami ni Ate Clarissa sa sinabi ng matanda, ngunit mas nagtataka kami sa ikinikilos nitong kakaiba. Biruin niyo po, isang matandang uugod-ugod na at halos butot balat na ang katawan. Tapos ay nakikita mong nakaratay na sa araw na akala mo'y may malalang sakit na isang bulati na lang ang pipirma at mamamatay na iyon. Tapos kinahapunan makikita mo na lang ito nakakapaglakad ng maayos at kumikilos na parang walang dinaramdam o kaya ay sakit. O di ba po mas nakakapagtaka iyon? Pagdating namin sa bahay ay hindi pa rin kami natigil ni Ate Clarissang pag-usapan ang tungkol sa kapitbahay naming matanda. Hindi kaya ating may matinding lihim yung kapitbahay natin? Tanong ko dito. Hindi naman sumagot si ate sa sinabi ko. Sa halip ay nag-isip ito kung kailan siya huling dinatnan ng buwanang dalaw. At noong nakapag-isip-isip na siya, ay doon na lang niya napagtanto at nakumpirmang 3 buwan na pala siyang hindi dinadatnan ng buwanang dalaw. So ang ibig sabihin lang yan, buntis ka ate. Bulalas ko sa kanya. Tuwang-tuwa naman kaming dalawa dahil sa matagal nang inaasam-asam nilang mag-asawa na magkaroon sila ng anak. Teka, papaanong nalaman ni Mang Berting na buntis ako? Tanong ni Clarissa. Napaisip naman ako, papaano nga ba nalaman ni Mang Berting na buntis ang kapatid ko? Maski nga si ate, hindi niya namalayang nagbubuntis na pala siya. Kung hindi lang sinabi ng matanda, ay hindi pa niya ito namalayan. Ay naku, hayaan mo na yan ate. Baka nagkataon lang na nahulaan ito ni Mang Berting. O kaya aswang si Mang Berting at naamoy niya ang batang nasa sinapupunan mo. Naku ate, mag-ingat ka sa matandang iyon. Huwag na huwag kang lalabas ng bahay kapag gabi na. Bulalas ng wika ko sa kanya. Isang araw, maghahating gabi na ako nang makauwi sa bahay namin. Dahil sa may trabaho pa akong tinapos. At may project pa ako sa school na ginawa sa bahay ng kaklase ko. Kaya inabot na ako ng hating gabi. Habang naglalakad ako sa daanan papunta sa bahay namin, may naaninagan akong isang tao sa labas ng bahay na sumisilip-silip sa butas ng bintana namin. Noong unay, pinagmamasdan ko lang ang taong nasa labas ng bahay. Ang buong akala ko kasi ay magnanakaw. Ngunit nang matitigan ko na ng maigi ang taong nasa labas, bigla akong ginapangan ng kilabot sa katawan. Sa kadahilanang kitang-kita ng dalawa kong mga mata na hindi tao ang nasa labas ng bahay namin, kundi para itong bayawak na nakadikit sa dingding namin habang naghahanap ng butas na mapapasukan. Dahan-dahan akong nagkubli sa labas ng bakuran para hindi ako makita at mapansin ng nilalang. Nakita ko pa nga itong nagpapalinga-linga na parabang may nararamdamang tao. Tapos ay gagapang na naman ito at maghahanap ng butas na mapapasukan. Nakakaamoy na ako ng sobrang baho sa paligid na animoy
amoy nabubulok at patay na para bang nagpasabog ng napakabahong amoy ang nilalang na nagmula sa katawan nito. Pulang-pula naman ang mga mata nitong nagbabaga sa dilim at wasak ang malaking bunganga nitong nanlilimahid ng malalapot na laway. Sa sobrang takot ko ay sumigaw na ako ng sumigaw sa mga kapitbahay namin. Mga kapitbahay, tulungan niyo ako, may aswang. May aswang dito sa bahay namin. Malakas na sigaw ko at tumakbo ko sa malapit sa bahay namin. Tapos ay kinatok ko ito ng kinatok. Hindi naman nagtagal ay binuksan ng may-ari ng bahay ang pintuan. Kaya sinabi ko sa mga itong may aswang sa labas ng bahay at inaaswang ang ate kong buntis. Agad namang lumabas ang padre di pamilya habang may bitbit itong itak at sinamahan ako nitong makabalik sa aming bahay. Noong malapit na kami sa bahay ay nakita ng kapitbahay naming ang aswang na nag-anyong bayawak na. Mabilis na hinabol iyon ng kapitbahay namin, ngunit sa kasamaang palad ay nasugatan lang ng kapitbahay namin sa braso ang aswang bago tuluyang nakatakas. Kinatok ko naman ang pintuan ng bahay namin. Ate, buksan mo itong pintuan, si Arturo ito. Agad na binuksan ng kapatid ko ang pintuan habang umiiyak siya. Dahil sa siya lang pala ang mag-isang naiwan sa bahay namin. Sa kadahilanang nasa kabilang baryo pala ang aming mga magulang at ang kanyang asawa naman ay nag-overtime daw sa trabaho. Binili na naman kami ng kapitbahay naming si Mang Boyet na isarang mabuti ang pintuan. At kung sakaling bumalik pa ang aswang, ay huwag kaming magdalawang isip na tawagin siya. Kinabukasan, nabalitaan na lang naming maaga daw inihatid ni Aling Carmela si Mang Berting doon sa bahay ng kapatid niya. Dahil ayon umano sa kanya ay nagkasak daw ito dahil sa sugat na iniinda ng matanda at doon na raw muna mamamalagi at magpapagaling ang matanda. Doon ay nabuo sa isipan kong si Mang Berting talaga ang aswang. Dahil kung hindi siya, bakit nagkukumahog na ihatid ni Aling Carmela ng madaling araw ang tatay nito? Idagdag mo pa na may nakakitang kapitbahay naming may sugat umano daw si Mang Berting sa braso. Magmula po nang mawala ang matandang kapitbahay namin, ay wala na ang mga kababalaghang nangyari sa baryo namin. At hindi nga kalaunan ay ipinanganak na ng ate ko ang kanilang junior. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kasundo. Maraming salamat po, Kuya Bari. Gumagalang, Arturo. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Joshua, nakatira dito sa lalawigan ng Antique. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking amang si Boyet nang minsang mapadpad siya kasama ang kanyang kaibigan sa Tagong Baryo dito sa Antique. Nangyari ito taong 1975 at ang edad po ng aking ama ng mga panahong iyon ay 21 na. Ayon po sa kwento ng aking ama, mga kasundo, itong mga panahong ito ay kasalukuyang siyang naghahanap ng mapapasukang trabaho. Kasama ang kanyang kaibigang si Dino.
Sakto namang may napagtanungan silang isang matandang lalaki na si Mang Fidel sa palengke at nakapagsabing nangangailangan umano ang amo nito ng mga mag-aalaga sa mga manukan at babuyan nito. Kung kaya nagpresenta ang aking ama at ang kanyang kaibigang si Dino na sila na lamang ang papasok dahil sa kailangan talaga nila ang trabaho. Sigurado ba kayo mga iho na makakaya niyong magtrabaho sa manukang sinasabi ko? Tanong ng matandang lalaki sa kanila. Sabay naman silang tumangong magkaibigan at nagsabi ang aking ama ng, "Opo manong, kayang-kaya po namin magtrabaho sa manukan. Sanay na sanay po kami sa mga ganyang trabaho eh." "O siya sige, tara sumama na kayo sa akin para maituro ko sa inyo kung saan yung sinasabi ko sa inyong pagtatrabahuan nyo." Anya ng matanda. Masaya namang sumunod ang aking ama at ang kanyang kaibigan sa matanda. Dahil kailangan talaga nila ang trabaho. Ayon sa aking ama, habang lulan sila ng isang tricycle ay napapansin niyang papasok na umano iyon sa isang liblib at baku-bakong daanan. Hanggang sa may tinawiran silang isang maliit na tulay. Pagkalagpas sa hindi kahabaang tulay ay huminto na ang tricycle na kanilang sinasakyan. Agad nang bumaba ang matandang lalaking kausap nila, kaya bumaba na rin ang aking ama at ang kanyang kaibigan. Noong makababa na sila ay inilibot ng aking ama ang kanyang paningin sa paligid. Dahil sa wala na umano iyong mga kabahayan at puro mga talahiban na lang ang kanilang nakikita. Boss, hanggang dito ko na lang po kayo maihahatid ha. Bawal na po kasi kaming pumasok dyan sa looban eh." Wika ng tricycle driver. Nagtataka ang aking ama at napatanong sa kanyang isipan na papaanong nasabi ng driver ng tricycle na bawal pumasok. Parang dead end na yata yung lugar na hinintuan nila. Ngumiti naman ang matanda at nagbayad na sa driver. Pagkatapos ay umarangkada na ang driver papalayo sa lugar na kinatatayuan nila. Nagulat na lang ang aking ama nang may tumapik sa kanyang balikat, kaya napalingon siya. At nakita niyang si Mang Fidel pala iyong tumapik sa kanya. Tara mga pare, maglakad na tayo para bago pa man magdilim ang paligid naroroon na tayo sa baryo. Wika ni Mang Fidel. Mang Fidel, saan ang baryong tinutukoy niyo? Pagtatakang tanong ng aking ama sa matanda. Sinabihan naman sila ng matanda na sumunod na lang at wag nang marami pang tanong dahil trabaho umano ang kanilang hanap, kaya wag na raw silang magreklamo pa. Hindi na muling nagtanong pa ang aking ama sa matanda. Sa halip ay sumunod na lang sila. Makalipas ang ilang sandaling paglalakbay nila sa maliit na daanan ay bumungad sa kanila ang isang baryo. Wow! Di ko akalaing may baryo palang nakatago dito. Bulalas ni Dino sa aking ama. Habang naglalakad na umano sila papasok sa loob ng baryo ay napapansin ng aking ama na kakaunti lang ang mga naninirahang tao roon at gawa sa mga kawayang pinagdikit-dikit ang mga dingding at ang bubungan naman ay pawid. May mga silong ang mga bahay na nadadaanan nila na sa tansya ng aking ama ay nasa 4 na metro iyon. Nakikita naman ng aking ama na parang mababait at palakaibigan naman ang mga tao roon. Dahil palaging nakangiti ang mga ito at
binabati si Mang Fidel kapag nadadaanan nila iyon. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa may kalakihang bahay sa dulo ng baryo at sa tingin ng aking ama ay iyon na ang bahay ng matanda. "Lolo, sino po iyang mga kasama mo?" Bungad na tanong ng batang lalaki kay Mang Fidel nang makita nito ang matanda. Mga panauhin natin sila, apo. Teka, nasaan ba ang ama mo't may ipapakilala ko sa kanya? Tanong ni Mang Fidel sa bata habang ginugulo nito ang buhok nito. Ngumiti namang itinuro ng bata ang lalaking nasa di kalayuan at abalang nagpapastol ng mga hayop. Agad na nilapitan nila iyon at sinabi ni Mang Fidel na naghahanap ng trabaho ang aking ama at ang kanyang kaibigan. Wala namang maraming tanong-tanong pa ang anak ni Mang Fidel na napag-alaman ng aking ama na ito pala ang magiging amo nila sa trabaho. Agad namang itinuro ng matanda kung saang kubo sila titira ng aking ama at ang kanyang kaibigang si Dino. "Pagpasensyahan nyo na at magulo itong tulugan nyo. Hayaan nyo bukas na bukas ay ipapalinis ko ito," wika ni Mang Fidel. Naku, wag na po Mang Fidel. Kami na lang po ang maglilinis dito," tugon naman ng aking ama. "Siya nga pala, hindi naman ako mahigpit sa mga tauhan ng aking anak. Kaya lang ay ang kabilin-bilinan ko sa inyo ay pagsapit ng 6:00 ng gabi. Dapat lahat ng pintuan at bintana nyo ay nakasarado na. At ito pantandaan nyo, siguraduhin yung nakakandado ng maigi at huwag na kayong lumabas ng bahay. Maliwanag ba? At saka isa pa pala, kung sakaling may maramdaman kayong kakaiba o anuman, huwag nyo na lang pansinin at magkunwari na lang kayong walang narinig. Nagkakaintindihan ba tayo?" Wika ni Mang Fidel. Tumangon naman ang aking ama at nagpasalamat sa matanda dahil sa bukod sa libre sila sa pagkain ay malaki pa ang ipasasahod sa kanila. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kinagabihan nga ay maagang nagsarado silang magkaibigan ng pintuan at mga bintana. Gaya ng biling sa kanila ng matandang si Mang Fidel. Matapos nilang gawin iyon ay kaagad na silang nagpahinga sa kadahilanang maaga pa silang gigising kinabukasan para sa trabahong gagawin nila. "Pre, magluluto na muna ako ng kakainin natin," wika ni Dino sa aking ama. Sige tol, medyo nagugutom na nga ako eh," tugon naman ng aking ama. Kaagad namang nagtungo sa kusina si Dino at nagluto ito ng pagkain. Makalipas ang ilang sandali, habang nagluluto umano ang kaibigan ng aking ama, ay may naririnig na boses na nanggagaling sa labas ng kubo ang aking ama. Kaya ang buong akala niya ay si Mang Fidel lang iyon at may kailangan sa kanila. Kaya nagmadali siyang bumangon mula sa pagkakahiga at tinungo ang pintuan. Nang akmang bubuksan niya na sana iyon, nang bigla siyang pigilan ng kanyang kaibigan at sumenyas itong huwag maingay at silipin ang taong nasa labas. Kaagad namang naintindihan ng aking ama ang ibig sabihin ng kanyang kaibigan. Kung kaya, dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa bintana
At mula nga sa isang siwang ng kawayan ay sinilip ng aking ama ang kung sino mang tao ang naroroon sa labas. Ayon pa sa aking ama, halos himatay na siya at nawalan ng ulirat nang makita niya ang isang nilalang na naroroon. Dahil sa hindi tao ang nag-iingay sa labas ng bahay, kung hindi isang nilalang na nakakatakot ang kanyang nakita. Anya pa, kitang-kita niya ang isang napakalaking asong pulang-pula ang mga mata at nanlilisik na nakaabang sa kanilang pintuan habang nakanganga ito at naglalaway. Naglabas rin umano ito ng nakakatakot na tunog na parabang pusang nagagalit at anumang oras ay mananakmal na iyon. Maya-maya'y nakaamoy na rin ang aking ama ng kakaibang amoy na parabang amoy patay na matagal na nabubulok. Kaya naman nakaramdam ng kilabot ang aking ama at umalis kaagad siya sa tapat ng bintana. Ano? Nakita mo ba yung nakita ko? Bulong na tanong ni Dino. Putlang-putla namang tumango ang aking ama at habol ang hiningang ng hingi ng tubig. Noong matapos na siyang uminom ng tubig ay saka palang nakapagsalita ang aking ama at nagtanong ng, anong klaseng nilalang yun, pre? Sa buong buhay ko ngayon lang ako nakakita ng ganoong kalaking aso na parang kasinlaki ng kalabaw. Pare, aswang yun pare. Kanina ko pa nararamdaman yun habang nagluluto ako ng pagkain. Alam mo ba sa tingin ko, kaya walang nagagawi ditong mga taga-ibang baryo dahil sa may sikreto itong tagong baryo na napuntahan natin. Tugon ni Dino sa aking ama. Maya-maya ay biglang may kumatok sa pintuan nila at ito'y boses ni Mang Fidel. Ngunit pinigilan ni Dino ang aking ama noong akmang bubuksan na sana niya ang pinto. Sinilip muna ni Dino sa siwang ng kawayan at walang Mang Fidel na kumakatok ang kanyang nakita. Maya-maya pa ay biglang kumalabog ang bubungan ng tinutulugan nila at pilit na tinutuklap ang bubong nito. Hindi alam ng dalawa ang kanilang gagawin nang biglang dumami na ang magkakaibang tunog sa labas. Mga alulong ng aso at pagaspas ng malalaking pakpak na umano'y umiikot-ikot sa taas nila. Hindi nakatulog ang magkaibigan noong gabing iyon at wala silang ginawa kung hindi ang takpan na lang ang kanilang tenga magdamag. Kinabukasan ay napagpasyahan nilang magkaibigan na umuwi na dahil sa baka hindi nakakayanin pa ng aking ama ang kanyang nararamdamang takot kapag magtagal pa sila sa baryong nakatago. Matiwasay namang silang magkaibigang nakauwi at sa awa naman ng Diyos ay nakahanap naman sila kaagad ng mapapasukang trabaho doon sa palengking malapit sa kanilang baryo. Magpasa hanggang ngayon ay hindi talaga malilimutan ng aking ama ang kanyang karanasan doon sa tagong baryo ng Antique. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang Joshua. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating.
Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.